Nakipag-ugnayan po ang tanggapan ng Ombudsman sa mga dating staff ni dating Senador Richard Gordon habang muli pong bunubusisi ang mga kaso kaugnay ng Pharmaly. Ayon kay Ombudsman Boying Remulla, nabigay po ang grupo ni dating Senador Gordon ng mga dokumentong ginamit noon sa investigasyon ng Senado sa pondo ng pandemya. Para po talakayin niya, po mga issue makausap natin si dating Senador Dick Gordon. Senator Gordon, welcome back po. Nice Hello, to see you. Hello, Joey. Kamusta kayo? Maricel? Hello Good evening po. Good evening, Senator. At lahat sa inyo sa 1PH channel. Yes. Naku, dapat yata bumalik ka na sa 1PH, Senator Dick. Oo nga, dapat broadcast ako ulit, no? Oo. Senator Dick, umpisahan ko na ha. Alam ko na pag-uusapan natin yung Pharmaly maya-maya. Pero umpisa ko lang na-interview namin kasi si Senator Trillanes about 2 days ago ba? Or parang siya yung nag-declare na hindi na to panahon ng mga Duterte. Kaya parang pwede na talagang isiwalat ang mga dapat isiwalat. You feel the same way, Senator Dick? No, ako ang feeling ko dapat the law must be consistent. Show stability in the accountability as well as the transparency and the continuity of the law. Pangit sa atin na para bang nagbago na naman tayo ng ombudsman, panahon naman namin ngayon, di ba? Hindi maganda yun. We must teach our people to fight for consistency in the law. Hindi porque nagbago ang administrasyon, babawian naman yung kabila. Hindi magandang batayan niya ng isang mahusay na bayan at hindi makakaakit ng mga tao na mag-i-invest dito sa bansa because the rule of law says there must be clear laws. There must be clear courses na pupuntahan ng mga na courts para sa ganun hindi sila madadaya at makikita lang na yung batas hindi binabago in the middle of the game, hindi yung goalpost, yung mga ganyan. Pero Senator Dick, pero it pays o kaya dararapat din na yung mga hindi nabigyan ng tamang ng pansin, lalo i-example ko na, yung Pharmaly, alam ko dito sa isa sa mga programa namin sa The Chiefs niya sinabi na ito yung report ninyo, parang hindi nga masyadong napansin yun or kaya ay hindi umusad because of, alam na natin yung politika ng time na yun. It pays din na dapat, kung merong gano'n na parang nakahang, parang dapat pa rin i-pursue. Tama, no, Sir Dick? Definitely. Dapat ganyan talaga usisain lahat yan. Because there was a sword of Damocles or sword of Duterte, hanging lahat doon sa mga government officials, mga tao, ang dali-daling takutin kasi ng Pilipino. Yan ang problema natin. Kaya ako, sinangkalan ko na yung katawan ko at kaluluwa ko na maninindigan ako para makita ng mga tao na kung maninindigan ka, may maaabot ka. And hindi kami nag-blink doon sa pananakot, sa intimidation. Yung pag-iinsulto sa Senado, pag-iinsulto sa COA, yung talagang pananakot na sasapakin kita. Mga ganun quote-unquote. Quote-unquote. I have all those quotes, no? Pati nanay ko, minumura. Naninindigan tayo. Hindi naman tayo kailangan bumaba doon sa level ng mga ganong klaseng tao. Dapat, labanan natin yung ating malinaw na pag-iisip, yung tamang batas na dapat natin sundan. Follow up pa lang ako dun na Senator Dick, no, dun sa question ni Jovi, his first question kanina. Yes, gets naman na dapat talaga consistent ang law. Pero I guess for Senator Trillanes, yun nga yung problema dahil hindi naging consistent para sa kanya siguro nung time ni Pangulong Duterte. So sa tingin po ninyo ngayon, mas may hope, mas may pag-asa na talagang makakamit ang hustisya. Oo, na dapat makamit. Maybe sa inyo, sa akin hindi Kasi kung ang tao sasabayan, yung katulad ng finafile na may katwiran, at lahat mag-aaklas at pupunta doon sa husgado, pupunta sa Senado o sa Kongreso, yung mga nag-iimbestiga, lalakas ang loob ng mga tao. Nakikita nyo ngayon sa Amerika, nakikita nyo, million people ang nagbamarcha. Hindi maaaring hindi kakalog yung presidente ng Amerika. Yes. At nung panahon ni Duterte, kung lahat na tayo nagmarcha ng panahon na yan, mag-iisip yan. At, pero wala nakayuko tayong lahat at talagang binayolate natin yung salita natin sa national anthem, sa manlulupig, di ka pasisiil. Pero after po makipag-coordinate, Senator, ng ombudsman sa grupo ninyo, how optimistic are you? Or at least, ano po yung gusto ninyong makitang mangyari? I've always been optimistic. Dahil
yung grupo niya yung sinasabi ko, yung broom. Yung Blue Ribbon. And yung mga staff ko dati sa Senado, wala akong kaduda-duda na talagang hindi mangyayari ito kung wala si President Duterte at si Michael Yang na nagkunsyaba para ilipat yung pera na dapat sa DOH, nilipat sa PSDBM na kanyang inappoint yung mga tao na Davao Group na nagtrabaho sa kanya. Si Leong, nung vice mayor siya, abogado niya yan. Ay Silao, bata nila Bongo yan. At ginamit pa Silao ni Bongo doon sa kaso nung frigate na pinapabago nila yung desisyon ng Admiral ng Philippine Navy. Natanggal tuloy yon. At sinasabi ni Bongo na wala siyang kinalaman doon. Pero kinaliwa siya ng kanyang sariling presidente nang sinabi sa isang statement na inutusan niya si Bongo para lakarin yung sa frigate. So, makikita mo talaga, ang galamay nila, nagsambulat. Talagang tatakutin at tatakutin ang mga mamamayang Pilipino para talagang nakagupo tayo at wala maglalakas ng loob. Kung wala talaga tayo, sinasabi nga nila, no todos dormían en la noche de nuestros abuelos, sinabi ni Rizal yan, there were those who kept vigil in the night of our forefathers. Dapat talaga, may mga gising at lumalaban nung panahon na paghirap para na gano'n ay may dignidad ang kabuuan ng Pilipino. Senator, medyo sa segue na po ako doon sa nabanggit din ni Ombudsman Remulla kanina patungkol po doon sa naging 2016 decision ni former Ombudsman Conchita Carpio Morales against kay Senator Joel Villanueva. Pakikwento nga po sa amin, Senator, kung ano po yung nangyari noong 2016, ano nga po ba yung naging wisdom ng mga senador nung panahon po na yon at hindi po pinili na sundin itong decision po ng Ombudsman back then? Alam mo, yan lumabas si Justice Conchita Morales na sinasabi niya dapat managot si Senator Villanueva. Bago tayo lumawi yan, nais ko sabihin sa mga nanonood, hindi ako nagpaimbita para interviewin nyo. Hindi ako nagpapaimbita sa lahat ng interview ko. Ako tinatawagan na niya. Totoo na ba? Opo, Totoo na. yes. Nilinaw ko lang yan. Dahil ayoko naman makipaggulo eh. Lalo na kilala ko yung mga tao yan. Anong nangyari doon? Naglabas sila ng grave misconduct sa kaso. At sabi ni Conchita Morales, dapat tanggalin ang pagkasenador. Ang nangyari naman, si Senate President Pimentel Lugaro, sabi niya, hihintayin natin ang tinatawag nating sagot ng Ombudsman kung talagang dapat malaman yan. Kaya mag-communicate tayo sa Ombudsman. So, open lahat yan, no? So, ang nangyari naman ngayon, kung nangyari yun 2016, on July 31, 2019, si Samuel Martires, isa ring Korte Suprema dati yan, na inappoint ni Duterte bilang Ombudsman, ni-reverse niya yung dismissal. Sabi niya, mali yung dismissal. Ang problema doon, tinago. Hindi isila publiko. Violating the constitutional provision na dapat lahat ng gagawin ng ombudsman, lahat ng gagawin ng mga taong nasa gobyerno ay transparent. Yung tinatawag natin, hindi lang Freedom of Information Act. Ano dyan tinatawag natin, na nakalagay dyan, na the ombudsman and its deputies as protectors shall act promptly on complaints, no? Filed against in any form or manner against public officials or employees. Walang sinasabi dyan na ombudsman hanggang doon lang kami sa hindi dapat isama ang ang ginawa kasi ng Senat ng batas nung ginawa yung ombudsman law, parang naglagay sila ng bulletproof na ang senador at congressman at saka mga judges, ihiwalay natin doon sa sinasabi ng Constitution na lahat ng public officers and employees pwedeng habulin ng ombudsman. They're not above the law. Iniwalay nila dito sa self-serving yon. At tingin ko, parang class legislation. Bakit mas equal yung mga senador at congressman, samantalang kung yung janitor nakukulong doon sa ombudsman, bakit ito mga senador at congressman at saka mga judges, hindi kasali? Okay yung impeachment, dahil talaga may provision sa impeachment. Pero, gumawa sila ng batas, insulating themselves, self-serving, hindi kami dapat ma-imbestiga at kami lang ang magagawa ng investigasyon. Bukod pa dyan, lagay mo lang, sige, totoo na yan. Ako, I don't agree with that because class legislation nga yan
Aba, nangyari pa ang ginawa nila itong ginawa dito kay Villanueva, dapat malaman ng buong madla, dapat hindi nila sinabi na dapat malaman. Ang nangyari, tinago ngayon yan. Lumabas siya ngayon 3 years later at tinago naman ito si Justice Martirez. Tinapos dyan. Tinago. At nung tinago yan, hindi nalaman ng tao. Ito yung pinagkaguluhan ng Senado. Kaya nga nakialam si Senator Pimentel, sabi niya, hintayin natin ang ombudsman. 3 taon nakatago yan, at bigla na lang on September 10, 2025, hindi pinapakita yung desisyon na dinidismiss. Ang pinapakita ngayon, si Joel Villanueva wala nagsasabi na meron siyang clearance na wala na siyang both administrative and criminal cases. Si ombudsman. Unfair! Unfair! Pero paano kung ikaw mag-a-appeal? Wala kang alam. Kung ikaw nagdemanda, hindi mo alam. Yung si Conchita Morales, hindi niya rin alam. Ginawa lang nila, ay nandun sa statement ng ombudsman at binigyan lang si Joel. Hindi binigyan yung tao. Nasa diliman tao, hindi nila alam, bigla na lang tayo nabulaga. Yes. Ito nga si Boying Remulla, lumalabas ngayon, parang nagpabaya siya. Hindi siya nagpabaya. Tinago Paano mo malalaman kung tinago? Lumabas na lang ngayon. Dahil nalaman na nila na nung uupo na si Boying on September 2025, uupo si Boying, lumabas ng October 7, and appoint si Boying, September 10, biglang lumabas yung clearance si Villanueva. Halata. So, dapat maintindihan ng tao yan na talagang may impunity na yan, na tinatago na mismo. Bakit tatago? Dapat sabihin ninyo, bakit yung dinismiss? Dahil ang batas natin sinasabi, pag gumawa na desisyon ang husgado, dapat sasabihin nila, ito ang facts, ito ang pinagbasihan namin ng batas kung bakit namin dinismiss. Ni wala tayong alam kung bakit nila dinismiss yan. Sir, yung sinasabi lang po ninyo na dapat sabihin ng ombudsman, yung naging desisyon, through publication po yun, dapat nakapublish. Ganun po ba? Talaga naman yun ang batas Dapat lalagay sa official gazette later. Hinahanap namin sa official gazette. Dahil nga, inipitahan nyo ako, hindi ko naman alam yung kay Joel. Siyempre, kasama ko nung araw sa Senado yan. Pero hindi na nga ako lang po sa Senado yan, pagtatakpan ko o tutulungan ko. Ang sinasabi ko lang, yung batas. Ito ang batas. Sinasabihan ko lang ang tao, ito ang batas. Kayo humusga. Dapat bang itago? Hindi ba dapat ipaliwanag kung bakit dinismiss? Kung ikaw mag-a-appeal, kung ayaw mo yung ginawa niya, dapat mag-a-appeal ka, hindi ka na maka-appeal. Yun ang problema. Pero Senator Dick, sabi nyo nga po, mali yung paraan, no? Yung naging proseso po nila kasi itinago nga po. And you said there's even a violation. So kung may violation, kung mali yung proseso sa ngayon, well, hindi na babawiin sa ngayon, no? Yung naging desisyon ni Ombudsman Martirez. Is it effective? Valid pa rin? Sa tingin ko, bilang isang abogado, you cannot win a case by cheating the public. Because alam mo, nakalagay sa batas natin, yung ombudsman is the protector of the people. Ano yung sabihin nun? Siya ang nagkukubli sa tao, siya ang nagpuproteksyon ng tao. Ba't mo itatago yung kaso? Lumalabas ngayon, binabiolate mo yung constitution na dapat the state adopts and implements a policy of full public disclosure of all its transactions involving public interest. Pag tinago mo, di na nadaya mo ang tao, di ba? So sinasabi po ninyo hindi valid? Yes, I think hindi valid yan. Dahil public na public yung sinabi ni Justice Conchita Morales na dating ombudsman sa Justice sa Supreme Court. In the first place, hindi naman state secret yan Pwede mo lang, yung condition na sinasabi ng batas, halimbawa, malalaman ng lahat kung saan nakatago yung mga bomba ng Pilipinas, kung saan nakatago yung mga secret weapons natin, hindi mo pwedeng i-disclose. Pero sa mga ganito, na may public interest that requires public scrutiny, na dapat mapag-aaralan ng tao, hindi mo pwedeng itago yan. Kung tinago mo yan, hindi mo pwedeng i-justify na tama yan kung mali ang pamaraan mo. So, sir, kung cheating po yung nangyari, meron po bang tayong habol sa nakaraang ombudsman? Meron po ba siyang liability? Yes, definitely dapat may pananagutan siya. Magpaliwanag siya at the very least, o baka humarap siya na itinago niya, na binahilate niya yung Constitution. Di ba? At dapat ipaliwanag ng tao yan. Hindi niya pwede sabihin na, hindi,
Sinabi ko naman kay Joel hindi pwede yun. Public ang dapat mo sabihan, Mr. Justice. Dapat public. The public has to be told what is the basis for your decision. Lalo na, pinagkaguluhan ng mga senador yan. Nag-aaway sila kung susundin nila na ipairal. Ang sinabi nga ng mga senador, yung ginamit na lang, bulletproof nila yung RA 6077, hindi ako nagkakamali, na hindi pwedeng isama ng ombudsman yung investigasyon sa mga senador at congressman. Ano ibig sabihin nun? Special ba sila? Special ba ako nung araw? May privilege ba ako? Pwede sabihin nyo kung parliamentary immunity. Hindi pinag-uusapan yung parliamentary immunity. At besides, nakalagay sa Ombudsman Act, Section 13, publicize matters covered by its investigation of the matters mentioned in paragraphs 1, 2, and 3, and 4, when circumstances so warrant and with due prudence. No? Di ba? Sabi, kailangan i-publish nila. Yeah. The Ombudsman under its rules and regulations may determine what cases may not be made public. Yun yung sinasabi ko na mga state secrets. Hindi naman state secret ito ito dapat malaman ng tao na may nangungulimbat, di ba? Any publicity issued by the Ombudsman shall be balanced, fair, and true. Tanong ko kayo, balance ba yun? Fair ba yun? True ba yun? Hindi kayo makakapagsagot. Bakit? Hindi nyo alam Yeah. So, Senator, since sa tingin po ninyo ay hindi ito valid, dapat ba sa tingin ninyo ay bawiin din ito ni Ombudsman Remulla, and will he have an easy time doing it? Kasi sabi mo, ang daming ang dahilan kung bakit hindi ito valid. Like, ginawang sekreto, hindi pinublish. Alam mo, ganyan rin yung sa Farmally. Lahat ng ebidensya nandun sa Farmally. Sinabit namin, pinili lang nila. Alam mo ba nyo ang ginawa nila sa Farmally? I-final nila hindi sa ombudsman, doon sa lower court. Kaya sabi mismo na Sandigan Bayan, mali yan. Hindi nyo dapat final sa lower court yan. Niloloko nyo ang tao, dahil dapat final sa ombudsman yan at isinabit ng ombudsman sa Sandigan Bayan based on the evidence. Wala. At kaya nga nagagalit ang dinig ko sa TV ko lang naman nakita yan. Sabi ni Ombudsman Remulla, tama yung sinasabi niya. Dapat managot siya mga yan. Malaman natin kung ang lumalabas sa aming investigasyon it was a case filed destined to fail. Designed to fail. Okay, so balikan ko na yon Senator Dick. So kaya that explains yung move ng bagong ombudsman na i-pull out yung 4 sa 6 na Farmally cases for re-evaluation. Is that a good move para dahil nga kayo na nagsasabi na parang baka destined to fail kung ganun, we'll leave it at that di ba po? In fact, alam mo, tama yan because there's an awful lot of evidence. Kung i-highlight ko, tanongin ko na lang ang tao, sino ba ang nag-appoint Kalalaw, Kalalyong at saka kay Lo? Si Lo, in-appoint na ombudsman ng Mindanao yan. Later on, matapos yung Farmally, in-appoint si Leong bilang ombudsman deputy. I-appoint pa sana sila na ombudsman pero hindi na nila tinuloy. Bakit? May passes sila pagkatapos ng kanilang term, may magtatanggol sa kanila pag wala na si Duterte sa pwesto. Pangalawa, saan tumakbo itong mga Dargani brothers? Tumago sila tapos nakita na lang palabas na sila ng Davao International Airport. At doon namin sila hinuli. At lumalabas na nagpalit pa sila ng pangalan, dapat hulihin rin yung mga nagpalabas dyan dahil talaga may kutsabaan sa Davao. Tiga saan ba yung Pangulo? Tiga Davao. Sino yung best friend ng Pangulo? Di ba si Michael Yang? Anong ginawa ni Michael Yang? Siya ang guarantor. Sabi niya, sa bibig mismo ni Duterte, sabi niya, pagador yan. Kaibigan ko yan. Bakit nyo hinaharang yan? Yung PI na COA, mali kayo. Yung Senado, huwag kayong a-attend dyan. Dahil niloloko lang ang bayan ng senador. At ikaw, Gordo, sasapakin kita. PI ng nanay mo, lahat minumura niya. Sana huling isda sa bibig ng presidente. Siya ang pinakamalaking isda. Pag hinuli yan, dapat kasama na sila Michael Yang, kasama na si Lo Weisho, at natutulog lahat doon. Yan ang kailangan. Gising dapat ang tao. Dapat, nung inimbestiga yan, narinig na nila may mga overprice. Una palang araw, hindi pa nga nag-uumpisa in-overprice na nila yung face mask. 27.50 ang singil nila, 500,000 ang in-order nila, 27.50. Ang DOH, meron pang pera nung namili, ang singil niya ay 16 pesos ay 64 centavos at ang Philippine Red Cross
pesos. Kaya galit na galit doon si Duterte sa Yeah. Red Cross. And nabuko sila. At pagkatapos tingnan nyo, paano kayo hindi maniniwala? Hindi ba dapat, kung alert ang Pangulo, dapat makita niya sa loob lamang ng June 9 at saka June 8, no? Dumali ng una, 3.82 billion pesos ang binili nila isang araw, May 8, 2020. 3.82 billion ng PPE. Kadami-dami naman yan. At sa June 9, bumili na naman ng 2.8 billion. Ilang halaga nun? Yeah. Kulang-kulang 6.6 billion. 2 araw lang yun. Yeah. Nabilihan nila. Ganyan ka-tabil, ganyan kalakas Yeah. ang niwala-walang pera. Senator Dick. At ba siyang pera yan? Senator Dick, Malaki kaming ebidensya. Talagang Yes. walang kaduda-duda. Makukulong lahat sa mga yan. we followed that Blue Ribbon Committee hearing Thank you. hanggang sa matapos yan ay talagang kinover natin yan. At kahit nung namatay na yung issue na yan dahil marami na nangyari. Kami dito sa programa, Senator Dick, lagi namin pinapaalala na may formalin na nangyari. At nangyari yung mga biglang umapir na mga kotse na yun sa mga garahe. Nung panahon Surprise! lahat tayo ay nasa mga bahay at nakakulong dahil may pandemya. Yeah. Kaya tayo... Tuloy. Oo. Para biyan ng kotse ngayon. Magandaan ng kotse. Pero hindi biniyayar yan, ha? Mm. Dapat biniyayar ka agad yun, di ba? Pag nakita lang, iba't karoon Yes. ng kotse. Mm. Wala. Ngayon na binibiyayar. Dahil mismo Pangulo na nagalit, di ba? Kaya malaking bagay yan. Dapat samantalayan ng bayan. Ito ang pagkakataon na maalis na ang kurakot na ginagawa yan ng mga yan, no? Dahil masyado ng impunity talaga ang ginagawa. Okay. Sige po. Senator, marami pong salamat for joining us this evening. Sana maulit na muli. Oo. Sa uulitin po. Nahigit nga ako sa iyo. Sana nandiyan ako nagtatanong ka. Balik ka na raw, Senator. Balik ka na sa studio na Balik ito. ka na raw. Senator. Hindi na ako na invitation. Tatakbo na kagad ako dyan. Thank you, Senator. Senator. Thank you Salamat po. po. Thank you very much. God bless. At talagang dapat ang Pilipinas magising na tayo. At magandang Yes. bansa natin, malakas tayo. Thank you. Thank you.